Isang sanggol na babae ang nasa bingit na ng kamatayan nang biglang maisipan ng nurse na ilagay siya sa tabi ng kanyang kambal sa loob ng incubator. Pero talaga namang walang nag-aakala sa milagrong mangyayari. Si Kylie ay isang experienced at dedikadong nurse. Noong oras na iyon ay patapos na ang kanyang napakahabang shift na tumagal ng 18 oras sa hospital. Habang tinatanggal niya ang kanyang uniforme, ang kanyang pag-iisip ay nakafocus na lamang sa kanyang pinakahinihintay na pahinga na naghihintay sa kanya sa kanilang bahay. Grabe, sobrang nakakapagod tong araw na to, Diyos ko. Saad niya sa kanyang isipan habang pagod na pagod at halos hindi na makagalaw. Kumaharap kasi ang babaeng nurse na ito ng napakaraming mga kaso mula sa cardiac emergency hanggang sa amputation hanggang sa mga aksidente na mayroong napakaseryosong mga injury. Nagtatrabaho kasi siya sa iba't ibang mga area sa hospital na kung saan ang bawat mga lugar na pinagtatrabahuan niya ay kinikailangan ng iba't ibang mga skills at napakalaking pasensya at simpatsya para sa mga kaawa-awa niyang pasyente. Pero lagi namang binubuhos ni Kylie ang lahat ng kanyang makakaya na kung saan ay tinatrato niya ang bawat mga pasyente ng mayroong espesyal na pagkalinga kahit na gaano kahirap ang trabaho niya. Maya-maya pa ay napatingin si Kylie sa orasan na nakadikit sa pader at doon ay nakita niya na 20 minuto na nga lamang ay makakauwi na siya. Hays, hindi na ako makapaghintay na makapag-shower at makahiga sa kama ko. Pag-iisip niya habang nararamdaman ng bawat mga muscle sa kanyang katawan na tila ba ay nagmamakaawa na magpahinga. Sobrang proud naman siya sa kanyang trabaho. Nga lamang, ang kanyang pisikal at emosyonal na pakiramdam ay talaga namang hindi niya na kayang hindi papansinin. At matapos ang 18 oras na shift sa trabaho, ay talaga namang deserve niya ang magpahinga. Nga lamang, nang palis na siya sa hospital, ay biglang nabalot ang establishmento ng tunog ng sigawan. May dumating na isang buntis na babae sa hospital at kasalukuyan siyang nagle-labor. At isa nga sa mga doktor na nagpapanganak ay talaga namang hindi inaasahan ang pangyayari na kung saan ay mahahalata na medyo nagpapanik na nga ito. Kaya naman mabilis itong tumakbo sa nurse. Pakiusap, tulungan mo muna ako. Ikaw na lang yung natitira dito sa hospital. At manganganak na siya, kailangan ko ng tulong, Kylie. Habang ang nurse naman na si Kylie ay sobrang nasorpresa sa kung paanong napakabilis ng mga pangyayari, ay bigla na lamang siyang nabuhayan at naramdaman niya ang adrenaline na biglang dumaloy sa kanyang mga dugo. Mga bata, pag-ulit niya sa sinabi ng doktor sa kanya habang sinusubukan niyang iproseso sa kanyang utak ang mga impormasyon na nalaman niya. Ang buntis na babae ay manganganak nga ng kambal at nagkakaroon siya ng isang premature labor na kung saan ay 12 linggo siyang mas maaga kaysa sa inaasahan niyang panganganak. At sa tulong naman ng lakas ng nurse na hindi niya alam na may natitira pa pala siyang lakas ng katawan, ay mabilis niyang binalik at sinuot ang kanyang uniform. Tila ba nawala na sa kanyang muka ang pagod na kanyang nararamdaman kanina lamang at napalitan ito ng hindi matitinag na determinasyon. Naglakad siya ng mabilis papunta sa maternity ward. Bawat mga hakbang na ginagawa niya ay mararamdaman ang pagmamadali at pag-aalala niya. Nang makarating siya sa delivery room, ang eksena ay talaga namang sobrang tensyonado. Ang nanay na nanganganak ay nasa estado na ngayon ng pagpapanik at sakit. Ramdam na ramdam kung paanong nag-aalala at natatakot ang nanay sa magiging kalagayan ng mga pinagbubuntis niyang 2 kambal na babae na premature na isisilang. Magiging okay lang ba sila? Pag-aalalang tanong ng nanay. Habang si Kylie naman na mayroong kalmadong boses at matatag na kumpiyansa ay nagsalita na magiging maayos lamang ang lahat at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mailigtas ang mga bata. At doon ay nagsimula na nga silang ihanda ang lahat ng mga kinakailangan para sa panganganak ng babae. Alam ng nurse na si Kylie na ang bawat mga segundo ay sobrang crucial. Kaya naman sinubukan niyang mag-focus ng sobra sa kanyang ginagawang trabaho kasama ang medical team para masigurado ang kaligtasan ng nanay at ng kambal na kanyang isisilang. Ang hindi mabilang na mga oras ng training at experience ng nurse na ito ay talaga namang hinanda siya para sa ganitong mga pagkakataon. Ngunit sa mga sitwasyon na mayroong mga premature birth,
o mga biglaang panganganak ng wala sa oras ay iba't ibang mga pagsubok at walang kasiguraduhan ang kinakaharap ng medical team. Nag-concentrate si Kylie sa bawat mga detalye habang sinisigurado na magiging handa ang lahat sa kung ano ang paparating. Ang gabi na iyon ay napuno ng pangako para sa nurse na si Kylie na gagawin niya ang lahat para maligtas ang mga bata. Nakakapagod man pero sigurado siya na magiging napakasarap naman ng mga resulta. At sa ganitong mga pagkakataon ay naaalala niya ang dahilan kung bakit niya pinili ang pagiging isang nurse para sa kanyang propesyon. Ang paglabas ng kambal na ito ay talaga namang punong-puno ng tensyon at ang kalaban nila ay ang oras. Pagod na ang nanay at halos masuka na ito sa kanyang nararamdaman hanggang sa napagdesisyonan nga nila na kinakailangang sumailalim sa isang emergency cesarean ng babae dahil sa mga komplikasyong nararanasan nito. Magiging maayos lang ba yung mga bata? Pakiusap, sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari. Paulit-ulit na pagmamakaawa ng babae. Ang kanyang mga boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala na nararamdaman lamang ng isang nanay na katulad niya. Habang ang asawa naman na kasama niya ay mahigpit na hinahawakan ang kamay ng babae habang hinahanap sa ekspresyon ng mga doktor ang kung anumang mga sinyalis ng pag-asa. Pakiusap, sabihin niyo sa akin kung magiging maayos lang yung mga anak kong babae. Pagmamakaawa din ng tatay habang nagmamadali naman ang buong team sa kanilang mga ginagawa upang mailabas na ang mga bata sa mundong ito. Matapos ang panganganak, ang mga sobrang premature na magkambal na sanggol na ito ay agad na pinesto sa magkahiwalay na incubators. Habang pinapanood ang maliliit ng mga sanggol, ay nakaramdam ng kirot si Kylie sa kanyang puso. Sobrang kaawa-awa ang kalagayan ng mga batang ito, na ang bawat isa nga sa kanila ay nasa 25 cm lamang ang laki. Hindi mapigilan ni Kylie ang isipin kung gaano nga ba kalaki ang tsansa ng mga ito na makasurvive at mabuhay. Habang tinitignan niya ang mga magulang ng sanggol na umiiyak, ay nilapitan niya ang mga ito at kinomfort habang sinusuportahan sa kanilang pinagdadaan ng problema ngayon. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sir. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para masigurado po na yung mga anak po ninyo ay magiging okay. Gusto rin po naming makita silang malakas at malusog. Saad ni Kylie habang sinusubukan na ilabas ang halo-halo niyang emosyon mula sa pagkakaroon ng pag-asa at pagtingin sa realidad. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa kanya habang umaasa sa bawat mga salitang binitawan ni Kylie. Nakatayo lamang sila sa incubators habang pinapanood ang bawat mga sandali, ang bawat mga paghinga ng maliliit na sanggol na ito. Hanggang sa wakas, matapos nga ang nakakapagod niyang shift, ay pwede nang makauwi si Kylie sa kanilang bahay. Pero hindi ito ang kanyang inaasahan. Sa halip kasi na payapa at sobrang sarap na tulog, ay bigla niya lamang nakita ang kanyang sarili niya na punong-puno ng pag-aalala at isipin tungkol sa kambal na tinulungan niyang maipanganak. Sinubukan niyang mag-relax sa kanyang bathtub habang ini-enjoy ang kanyang bubble bath. Pero ang kanyang utak ay punong-puno ng mga tanong tungkol sa kasiguraduhan sa kinabukasan ng mga batang babae na iyon. Nalaman kasi nila sa hospital na ang nanay na nagpanganak ng mga sanggol ay merong rare na infectious genetic condition na pwedeng makaapekto sa dalawa niyang mga anak. Pwede kaya silang ipanganak na may kaparehang sakit sa nanay nila? Pag-aalalang tanong ni Kylie sa kanyang isipan habang ang mainit na tubig ay hindi na nga sapat para kumalma ang kanyang naguguluhang isipan. Napapaisip na nga lamang ang nurse sa kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Pero isa lang ang sigurado, na matinding observation ang kanilang gagawin sa mga sanggol at maraming mga test at posibleng maraming mga pagsubok ang kanilang kakaharapin. At sa kabila nga ng pagod niya ay nakaramdam siya ng connection sa mga bata na iyon na tinulungan niya na may panganak sa mundong ito. Alam niya na ang paghihirap ay nagsisimula pa lamang at para kay Kylie ay kailangan niya ring maging matatag kung gusto niyang matulungan ng mga batang ito. Dahil bilang isang nurse ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan sila. Habang iniisip niya ito ay napakabigat ng kanyang dibdib hanggang sa tuluyan na nga siyang sumuko dahil sa kanyang pagod at dumiretso na sa pagtulog. Alam niya na sa mga pagkakataon na iyon ay makakaharap siya ng napakaraming mga pagsubok
Sa susunod na mga araw nababantayan niya ang magkambal, pero determinado siyang lumaban para sa kanila. Sa pagpapatuloy ng mga araw, ang buong ospital ay talaga namang umaasa sa magiging development ng maliliit na sanggol na pinangalanang si Luis at Mel. Habang ang nurse naman na si Kylie na tumulong upang mapanganak ang mga batang ito ay laging nakakahanap ng oras sa tuwing siya ay nagbe-break time para bisitahin ang maliliit na mga bata. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang maternity ward ay hindi naman talaga sakop ng lugar ng kanyang trabaho. Pero talagang nakakaramdam siya ng koneksyon sa mga batang babae na ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na sundang maigi ang magiging progreso ng mga batang ito. At sa lahat ng mga posibleng okasyon ay kinakausap ni Kylie ang mga magulang ng bata. Sinusubukan niya na magbigay ng lakas at pag-asa sa mga ito. Mga batang mandirigma po sila, saad ni Kylie sa mga magulang ng bata. At nandito po kami para sa kanila. Ang pagmamahal at dedikasyon na pinapakita ni Kylie ay talaga namang kaginhawaan ng dulot sa mag-asawa na kung saan ay gumugugol nga ng napakaraming mga oras habang pinagmamasdan ang kanilang mga sanggol sa incubators. Ngunit, sa kabila ng ginagawa ng medical team ang lahat ng kanilang makakaya, ay unti-unting lumabas ang mga problema. Si Luis, na mas matandang sanggol sa dalawa, ay unti-unti naman nang nagde-develop at umuokay ang kalagayan. Sa kabila ng katotohanan na 3 buwan silang premature. Pero nakikita ng mga doktor na isa siyang malusog at malakas na bata, na sa bawat mga araw na lumilipas ay merong nakakagulat na progreso. Ang kanyang maliliit na mga mata at saktong paghinga ay nagbibigay ng saya sa lahat ng mga taong pinagmamasdan siya. Ngunit sa kabilang banda naman ang kanyang mas nakababatang kapatid na si Mel ay hindi ganoon kaganda ang progreso. Ang kanyang development ay mas mabagal at ang kanyang kalusugan ay talaga namang sobrang rupok. Hindi nga ito maintindihan ng kanyang mga magulang. Hindi ko maintindihan. Bakit yung isa naming anak hindi bumubuti ang kalagayan? Saad ng nanay habang tumutulo ang kanyang mga luwa sa kanyang pagod na muka. Habang ang tatay naman ay nababalisa na at natatakot sa posibilidad na pwedeng mawala ang isa nilang anak sa kanya. Kaya naman kinwestiyon niya na ang mga doktor. Ano bang pwede nating gawin? May magagawa ba tayo? May hindi ba tayo nagawa kaya siya nagkaganyan? Gusto kong maging okay yung kalagayan ng anak ko. Kailangan niyang makasurvive. Pagmamakaawa ng tatay habang mahigpit na hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusimikap ay hindi nga nagawa ng doktor na makahanap ng isang malinaw na eksplanasyon. Unfortunately, Mr. and Mrs. Brown, hindi rin po namin maintindihan kung ano ang nangyari. Pero pinagsusumikapan pa rin naman po naming pag-aralan kung namana po ba ng mga bata yung sakit ng nanay nila. Pero ang sigurado po ay hindi yun namana ni Luis. Napatunayan na po yun sa ginawa naming testing. Pero po si Mel, hindi pa rin po kami sigurado. Kasi po sa hindi may paliwanag na rason ay hindi po siya nagre-react. Naniniwala po kami na ibang response po yung ginagawa niya. At kailangan pa po naming alamin kung bakit niya po yun ginagawa. Pagpapaliwanag ng doktor habang sinusubukan na maging professional sa kanyang trabaho habang nakikiramay sa magulang. Habang ang nurse naman na si Kylie ay nanonood lamang mula sa malayo. Nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan para sa kaawa-awang mag-asawa. Ang connection kasi na nabuo niya sa magkambal na iyon ay nagdulot para mas maging mahirap ang sitwasyon. Ngunit ang mga nangyayari ay talaga namang nakakatakot na dahil isang araw, habang nasa break si Kylie, ay nakasaksi siya ng isang sobrang nakakapagpanik na sitwasyon. Ang balat kasi ng kaawa-awang si Mel ay unti-unti nang nagiging kulay ube, habang ang kanyang paghinga rin ay mabilis na bumabagal at humihina. Ang kanyang mga magulang na nakatayo sa tabi ng incubator ay umiiyak na at punong-puno ng desperasyon. "Oh Diyos ko!" Sigaw nila habang ang mga doktor at nurse ay nagmadali upang tumulong. Ang sitwasyon ay talaga namang sobra nang nagiging kritikal. Ang heartbeat ng sanggol na si Mel ay sobra nang humihina na halos tumigil na nga ito na nagdulot para ang lahat sa hospital na iyon ay napuno ng gulat at pagkalungkot. Ginawa naman nila ang lahat
Maraming mga testing pero walang gumagana. Kaya naman, nang dumating ang nurse na si Kylie para bisitahin ang mga bata at mag-asawa, ay naabutan niya na wala na sa mga tao sa medical team ang naroroon, na para bang tinanggap na lamang nila na wala na silang magagawa. Habang si Kylie naman ay hindi ito matatanggap, kaya naman nakaramdam siya ng halo-halong emosyon mula sa desperasyon hanggang sa determinasyon, kaya naman gumawa siya ng isang nakakagulat na desisyon. Kung okay lang po sa inyo, ma'am sir, may susubukan po akong gawin. Saad ng babaeng nurse habang inaalala ang mga kaso at pag-aaral na ginawa niya habang nagbabasa tungkol sa mga kambal, na kung saan ay nalaman niya na kapag nagdikit ang mga ito ay magiging malaki ang tsansa na magkaroon sila ng mas magandang development sa kanilang katawan. Kaya naman pinaliwanag niya sa mga magulang ang posibilidad na kung pwede bang pagtabihin ang magkambal. Isa itong idea na talaga namang kakaiba at may tuturing na hindi karapat-dapat dahil susuwayin nito ang mga alituntunin nila tungkol sa medikal na aspeto. Lalong-lalo na at may posibilidad na maaaring nakuha ng batang si Mel ang sakit ng kanyang ina. Ngunit ang sitwasyon na ito ay sobra nang nakakatakot. At sa kabila ng katotohanan na pag pinagtabi ang magkambal na ito ay isa itong malaking sugal, ay naging matatag naman si Kylie, na kung saan umaasa siya na ang espesyal na connection sa pagitan ng magkambal ay magkakaroon ng isang malaking pagbabago na kinakailangan ng sanggol na si Mel. Kaya naman sa kalagitnaan ng pagmamakaawa ng nanay para iligtas ang buhay ng kanyang mga anak, alam ng nurse na ito na lamang ang natitirang tsansa at hindi niya nga ito mapapalagpas pa. Kaya naman sa kabila ng katotohanan na maaaring mas lumubha pa ang kalagayan ng mga sanggol, at bukod pa doon ay maaari siyang matanggal sa trabaho kapag ginawa niya ito, ay hindi siya nagpatinag. Nang dahil na nga rin sa wala namang nagbabantay sa loob ng kwarto ngayon, at tanging siya at ang mga magulang lamang ng bata ang naroroon, ay binuksan niya ang incubator. Kinarga niya si Mel na puno ng pagkalinga at dahan-dahan niyang tinanggal ang mga device na nakakonek sa sanggol. Habang ang kaawa-awang bata naman na lumalaban para sa kanyang buhay ay talaga namang sobrang rupok na ang bawat mga sandali ay kinikailangan ng sobrang atensyon at pagkalinga. Sige na Mel, kailangan mong maging matatag, bulong ng babae habang dahan-dahan niyang ina-adjust ang posisyon ni Mel sa tabi ng kanyang kambal na si Luis. Ang paglalagay niya kay Mel sa tabi ng kanyang kapatid ay talaga namang isang sandali na punong-puno ng emosyon at tensyon. Bukod pa doon ay kinakailangan niya muling ibalik ang mga device sa mga bata bago may mas malalang mangyari. Dahil ang ganitong mga bata ay kinakailangan ng oxygen sa bawat mga segundo. At nang magtagumpay na nga siya sa kanyang ginawa, ay nakahinga na ng maluwag si Kylie. Pero ngayon ay kailangan niya namang maingat na panoorin ang monitor at ang mga vital signs ng mga bata. Umaasa siya na makakakita siya ng positibong senyales sa ginawa niyang pagdidikit sa magkambal. Ang puso ng nurse ay talaga namang malakas ang pagkabog na kung saan ay mararamdaman sa buong kwarto na iyon ang pagkabalisa at pag-asa. Habang ang mga magulang naman ng magkambal ay nakatayo lamang sa tabi ng incubators na hindi nga nila mapigilan na tumulo ang kanilang mga luha habang pinapanood nila ang bawat mga pagkakataon, ang bawat mga paghinga na ginagawa ng mga bata. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa na kung saan ay tahimik silang sumusuporta sa kanilang mga anak. Pakiusap, sana gumana to, saad ng nanay ng mga sanggol habang ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang mga anak. Habang ang nurse naman na matapos sabihin sa mga magulang nito na nakakatanggap na ng mas maayos na oxygen si Mel ay napaatras ng ilang hakbang. Alam niya na ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya at ngayon ay kinakailangan niya na lamang na maghintay. Sana totoo yung nabasa ko. Sana ay totoo na yung koneksyon na meron ng magkambal ay makatulong sa kalagayan ni Mel, saad ng babae sa kanyang isipan habang pinapanood niya ang magkapatid na magkatabi sa incubator. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Kylie sa mga magulang ng bata na kinakailangan niya nang bumalik sa kanyang shift. Pero wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng idea sa kung ano ang susunod na mangyari. Bigla na lamang kasi bago pa man buksan ni Kylie ang pinto para makalabas na siya, ay nakasalubong niya naman ang mga doktor
na papasok sa loob ng kwarto na kung saan ay nagkakagulo sila at punong-puno ng tensyon. Nang makita ng mga doktor na magkatabi ang kambal na ito, ay halos matumba sila sa gulat. Nababaliw ka na ba, Kylie? Hindi mo ba alam sa ginawa mo pwede silang maging contaminated? Sigaw ng babaeng doktor na naghahanda na paghiwalayin ng dalawang bata. Sobra siyang nagulat at galit na galit sa parehang pagkakataon. Pero ang babaeng nurse naman ay pinaglaban ang kanyang naging desisyon na sinubukang ipaliwanag kung bakit ginawa niya ang napakalaking sugal na iyon. Ang akala ko kasi, pagsisimula niya pero agad siyang pinutol ng mga doktor sa tabi niya na kung saan ay nagpumilit ang mga ito na katangahan ng ginawa ni Kylie. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka dapat gumagawa ng mga desisyon nang hindi ka nang hihingi ng permiso. Anong iniisip mo? Lalo pang naging tensyonado ang kanilang diskusyon habang pataas ng pataas ang mga boses at iba't ibang mga opinyon ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Bubuksan na sana ng isang doktor ang incubator para paghiwalayin ang magkambal nang may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang pangyayari na talaga namang isang malaking milagro. Ang monitor na nagmamonitor sa mga vital sign ng sanggol ay biglang nagpakita ng isang nakakasorpresang pagbabago. Lalong-lalo na para kay Mel na kanina lamang ang puso ay sobrang hina na sa pagtibok na unti-unti nang nawawala ay bigla na lamang nagkaroon ng lakas na kung saan ang pagtibok niya ay sumasakto na sa pagtibok ng kapatid niyang si Luis. Ano? Anong nangyayari? Gulat na tanong ng mga doktor habang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Lahat ng mga tao sa kwartong iyon ay talaga namang naninigas sa gulat sa kanilang nakikitang kaganapan. Ang mga doktor at ang buong team ay hindi makapaniwala habang nakatitig sa monitor na punong-puno ang kanilang mga mata ng pinaghalong gulat at admirasyon. Imposible yan! Saad nila sa kanilang isipan na kung sana hindi sila naniniwala sa kanilang nakikita at hindi nga nagtagal, ang tibok ng puso ni Mel na kanina nga lamang ay malapit nang mawala ay bumalik na sa normal. Mabilis na tumakbo ang mga doktor at nagsagawa ng mga testing na kanilang kinakailangan habang ang mga magulang naman ng kambal ay hindi makapaniwala rin sa kanilang nakikita na kung saan ay na-overwhelm na nga sila ng kanilang mga emosyon. Umiiyak sila ngayon pero iyak ito ng kaginhawaan at kasiyahan habang nakikita nila na ang tibok ng puso ng kanilang mga kambal ay unti-unti nang bumubuti. O Diyos ko, yung mga anak natin! Sobrang sayang nararamdaman nila na para bang nagkaroon sila ng panibagong pag-asa. Isang senyales na ang kanilang maliit na anak na si Mel ay pwede ngang makasurvive at hindi tuluyang mamatay. Paano nangyari ito? Bakit biglang lumakas si Mel? Saad ng mga doktor na sobrang namamangha sa recovery ng bata. Habang ang nurse naman na si Kylie ay syempre ay naging sobrang emosyonal din. Ang pagtibok ng puso niya ay para bang pagtibok rin ng puso ng mga bata na nasaksihan niya kung paanong sinusubukan ng lahat ng kanilang makakaya para ipaglaban ang kanilang mga buhay. Matapos ang ilang mga araw, ang nakakagulat na milagro na ito ay nagpatuloy. Habang si Mel naman ay tila ba sinisira ang lahat ng mga paniniwala ng mga doktor na nasa kanyang paligid na kung saan ay unti-unti nang gumaganda ang kalagayan niya. Ang balat niya na minsang naging kulay ube ay bumabalik na nga sa kanyang normal na kulay. At ang kanyang mga lamang loob naman ay nagsimula na ring mag-develop ng mas maayos. Ang dalawang magkapatid na ito ay magkayakap na natutulog sa kaparehang incubator. Nakayakap ang isang kamay ni Luis sa katawan ng kanyang may sakit na mas nakababatang kapatid na tila ba ay binibigyan niya ito ng isang tahimik na pagsuporta. At sa nakikita ng mga doktor na nag-oobserba sa kanila ay para bang nararamdaman ni Luis na kinikailangan ng kanyang kapatid ng kanyang presensya para ito ay gumaling. Talaga namang walang maniniwala sa istorya ng magkambal na ito kung hindi nila mismong nakita ng personal ang mga milagro at nakakagulat na mga bagay na ginagawa ng magkambal. Kaya naman, ilang mga buwan pa nga ang nakalipas at sa kabila ng mga expectations ng mga doktor ay lalong lumakas lamang si Mel at naging isang malusog na bata. Talaga namang isa itong milagro lalong-lalo na sa medisina
Ang naging desisyon ni Kylie na pagtabihin ng magkapatid sa iisang incubator ay napatunayan na isang kilos na punong-puno ng katapangan at pagmamahal na nagligtas sa buhay ng magkambal. Ang istorya ng mga batang ito na nung una ay napuno ng takot at kawalan ng pag-asa ay ngayon ay napuno na ng tawanan at kasiyahan dahil unti-unti na ngang lumakas ang magkambal hanggang sa hindi kalaunan ay pwede na silang makalabas sa ospital. Hindi naman mapagsidlan ang saya at pagpapasalamat na nararamdaman ng mga magulang na kambal sa nurse na si Kylie. At maging ang buong ospital ay pinarangalan ang nurse dahil sa ginawa nitong aksyon na nagligtas sa buhay ng magkambal. Ngayon ay nasa 7 taon na ang kambal, pero sinigurado ng mga magulang ng mga ito na makikilala nila ang nurse na minsang nagligtas sa kanilang mga buhay. Kaya naman habang lumalaki ay naging malapit sila kay Kylie, na kung saan ay nabibisita nga si Kylie sa mga ito sa tuwing nagkakaroon ng mga espesyal na okasyon, lalong-lalo na kapag pinagdiriwang nila ang kanilang mga kaarawan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganitong mga istorya sa susunod pang mga araw.